Not today, Satan. Not today. Not today. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm. No, 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 no. Nakakatakot talaga na makisama, magtiwala sa kapwa Pinoy. Ako po ay talagang naloko and na-take advantage ang aking kabaitan. Na-trauma na ako talaga. Nag-worry si Alex. Kasi nga, money niya yun eh. So, anong nangyari? Nagbayad ba? Ikaw pa rin! Back to my channel, and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Anong almusal niyo to netizens? Kanina may nag-request, pwede ba ako magluto ng hindi nakaayos? Parang hindi naman ako nakaayos palagi pag nagluluto ako, lalo na kapag almusal. Prepare ako ng breakfast. Bye-bye. Love you, baby. Have a nice day. I love you. Ang temperature today is -10. Lamig. Ang corny, but seriously, it's -10. May tira si Ijong, kainin ko na. Kain tayo to netizens. Anong drama pinapanood nyo? Ako ngayon, Dynamite Kiss, The Manipulated, at saka hindi ko pa tapos yung Typhoon Family. Sabay-sabay kasi yung magagandang Korean dramas. Yung Taxi Driver, si Alex, pinapanood niya. Hindi ko pa yung nasisimulan. Season 1 and 2, natapos ko yun. Sa tagal nyo nang nanonood ng K-drama, aling K-drama yung talagang nagpakilig sa inyo ng sobra-sobra? As in, sobra-sobra-sobra-sobra. Share nyo nga. Ako, share ko yung top 3 ko. First is yung Kongju의 남자. Traditional Korean drama yon. And matagal na yun. And then second, yung Taeyangni Hue ni Son Joong-gi tsaka ni Song Hye-kyo. And lastly, Sarang의 불시작 ng Bin Jin. Yun. Korean yung mga titles. Kasi Korean yung natatandaan ko. Ay, thank you, Lord.
Ay, nakakaantok. Ang sarap matulog sa malamig na panahon. Pwede ko namang itulog actually. Idlip lang ako to netizens bago ako gumawa dito sa bahay. Ay, i-share ko lang sa inyo to netizens. When Ate Deng and Ate Susie visited Korea, nagkaroon ako ng prayer warriors. May gusto lang akong i-share na isang linya that I've learned from Ate Deng and Ate Susie na everyday ko na ding sinasabi. Lalong-lalo na kapag ang daming distraction sa utak ko or masyado kong iniisip na yung problema. So, maybe this line could help you. Ang sabi nila, not today, Satan. Not today, Satan. Alam niyo ba? Cute nakita ko sa kanila ni Ate Deng and Ate Susie nung sinasabi nila yung line na yun. Kasi, very, American. Yung pronunciation nila ni Santanas. Alam niyo yun? Pero, it's very powerful. Alam niyo yan? When you utter those words, mareremind ka na, hindi ko kailangang i-entertain tong negative na pumapasok sa utak ko, na pumapasok sa sistema ko. Tapos, Ate Deng would always send me mga Bible phrases. Ang laking bagay na meron kang support spiritually. Iba ang nagagawa talaga ng salita ng Diyos. Amen. Yeah. Seryoso, to netizens. And I'm praying na makahanap ako ng ganung circle of friends na genuinely ang focus ay pag-worship kay Lord. Gusto kong bumalik mag-praise and worship. Alam niyo yun? Makinig ng salita ni Lord, magnilay. Gusto kong mabusog ako ng pagmamahal ni Lord and maging spiritually healthy ako. Pero alam nyo, sa dami ng pinagdaanan ko na betrayals from kapwa kababayan, natatakot na ako magtiwala sa kababayan. Totoo to netizens. Anyway, yun na. Ang aga-aga. Okay. Maghugas ako ng pinggan. Tapos, pahinga ako to netizens. Wala naman ako masyadong trabaho today. Wala naman ako masyadong gagawin today. Not today, Satan. Not today. Oy. Not today. No, 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 no. Hi to netizens. Naligo na ako. Tatahiin ko lang yung butones na natanggal. Kayo ba, kapag natastas yung damit nyo, tinatahi nyo ba? Uy, galing ah! One shot! Pasok kagad! Nice! Ang galing ko dun ah! Grabe! Knowing na malabo ang mata ko ah. Ang laking tulong na merong PLE nung high school. Natuto tayong magtahi, magborda, magganchilyo. Meron din pala nung elementary, no? Hindi lang nung high school. Bilis ng panahon. Speaking of high school na si Ina. Feeling ko talaga, maiiyak ako ng sobra-sobra pag umakyat ng stage si Ina sa graduation niya.
Parang magulo yung tahi ko. Alam nyo, itong mga pantulog ko, galing to sa old shop ni Omoni. Sobrang ganda ng tela, cotton talaga. Okay. One down. Next. Ito naman kay Alex. Speaking of Alex, alam nyo ba, nag-share siya ng bad experience niya when he was in the Philippines. Sabi niya, meron siyang ka-boardmate na nanghiram ng pera sa kanya, around 20,000 pesos. That was 16 years ago. So, the 20,000 pesos that time is big. Malaking amount yan. And then, suddenly, umalis sa boarding house na hindi nagbabayad. So, hard-earned money ni Alex yun eh. Kaya, importante sa kanya yun. Wait lang to, netizens. Wait. Kayo ba yung tipo ng kaibigan na kapag nagkikwento yung isa nyong kaibigan tapos madaming distractions, naiirita kayo? Yung hindi matuloy-tuloy yung kwento sa dami ng istorbo. Okay na. Ako lang nagpapahirap sa sarili ko eh. Hindi pa pala okay lahat. Alam niyo yun, akala mo okay ka na pero hindi pa pala, nasasaktan ka pa rin. Anong dapat gawin? Char. Okay na. Mananahina ako to, netizens. Mananahimik na ako. Ang corny. Okay. Anyway, si Alex, he had a bad experience while he was in the Philippines from a Korean then. So, a boardmate of him borrowed around 20,000 pesos, and that 20,000 pesos that time is a huge amount of money. Then suddenly, that Korean ran away. So, nag-worry si Alex. Kasi nga, money niya yun eh. Allowance niya yun sa Philippines. Pero alam nyo, sobrang bait ni Lord kasi yung Korean na yon, naiwan niya yung passport niya sa ilalim ng kama niya. So, kinontak ng older Korean na nakatira din sa boarding house yung Korean na nanghiram kay Alex ng pera. And sinabi na hindi ibibigay yung passport hanggat hindi siya nakakapagbayad. So, anong nangyari? Jung. Nagbayad ba? Ano sa tingin nyo to, netizens? Hindi lang siya nagbayad. Nag-sorry pa siya. Yun. So, in short, nakuha ni Alex yung pera niya. Pero, anong lesson doon na natutunan ni Alex? Sabi niya, Tonet, when you're living abroad, you have to be careful with your own kababayan, with your kalahi. Sabi niya, mas dangerous sila. Mas pwede ka nilang i-take advantage and lokohin. Which I think, totoo. So, sa mga kagaya ko na Pinoy living abroad, nakaka-relate pa kayo? Sa tingin nyo, totoo ba yung sinabi ni Alex na mas kailangan maging careful tayo sa mga kababayan natin? Lalong-lalo na pare-pareho tayong nakatira sa ibang bansa. Ako, from my personal experience, yes, nakakatakot talaga na makisama, magtiwala sa kapwa Pinoy dito sa Korea. Kasi ako po ay talagang naloko and na-take advantage ang aking kabaitan. Kaya may trauma na ako sa mga Pinoy. Natatakot na akong magtiwala, natatakot na akong makakisama. Alam niyo yun? Mas gusto ko na lang na very small na lang yung circle ko. And ang lagi kong kasama is asawa ko or yung family namin.
Na-trauma na ako talaga. Ayokong tuluyang mawalan ako ng tiwala sa kapwa ko Pinoy. Kaya I also set boundaries and I keep my distance na lang. Very limited na lang yung interaction ko together with fellow kababayan. So, sinishare ko lang yung experiences naming mag-asawa. Siya, yung bad experience niya is from a Korean din. Tapos ako naman from a Filipino din. So, yun. Speaking of Filipino and kababayan, alam nyo ba na malaking issue ngayon sa Filipino community ang dalawang Pinoy na nagkaroon ng alitan at nauwi sa saksakan. Sa mga kababayan ko na nasa ibang bansa, lalong-lalo na kung kayo ay EPS workers dito sa Korea, mag-iingat po kayo sa makakasama ninyo. Try nyong umiwas sa alak, lalo na kapag alam nyong iba ang influence sa inyo ng alcohol. And huwag palaging idaan sa init ng ulo. Ito na lang, lastly, ito yung pinakamahalaga para makaiwas kayo sa mga ganong trouble. Kasi kapag nagiinuman, nandyan yung kwentuhan, asaran, hanggang sa uminit na yung ulo, may mambuli na, and hindi na mapigilan ng emosyon, ang galit. So, instead of going to inuman, alam nyo, mag-spend time na lang kayo sa family nyo online. Doon kayo mag-focus, doon nyo ubusin yung oras nyo, kesa mag-inom kayo, magbisyo kayo, at least makakatipid pa kayo kasi you don't have to spend money sa alak, sa sigarilyo, or kung anumang bisyo yan. Yung pag-spend time sa pamilya, that's free. Wi-Fi lang ang kailangan nyo. Internet connection. At least, libre na, nasulit pa yung oras nyo sa pamilya nyo. So, yun, sa mga kababayan ko na nandito sa Korea, limitahan nyo ang pakikibanding nyo sa kapwa Pinoy and mag-set kayo ng boundaries kung hanggang saan lang yung kaya nyong inumin, yun lang. Para naiiwasan natin yung mga ganong sitwasyon na nauuwi sa madugong away. Okay. Si Rodolph pala, nakalimutan ko ng tahiin. So, tatahiin na natin siya to netizens. Rudolph the red-nosed reindeer. Arte. Nakakamiss mag-caroling. Na-experience ko bang mag-caroling? Yes. Pahirapan pang magpaalam nun kay nanay. Nung nangangaroling kami, kapag may nagbigay ng 5 piso, tuwang-tuwa na kami. Grabe, no? Grabe yung kasiyahan ng mga panahon natin, to netizens. Nangangaroling pa ba kayo, to netizens? Ano nga yung mga kinakanta sa caroling? Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Paskong anong saya, Happy New Year, Happy Happy New Year, bagong taong sigla. Tapos sa last part, mamamas ko po. Tama ba? Tapos meron pa, thank you, ang babait ninyo, thank you. Kapag maganda yung bigayan sa caroling. Pag hindi naman maganda, thank you, ang babarat ninyo, thank you. Nako. Parang si Ijun, may enjoy niya yung mag-caroling. Oh, 'di ba? Okay na siya. Kain na ako to netizens, nagugutom na ako. Samahan niyo na ako. Thank you. Kain tayo to netizens. Pansit and semaidi from Ate Deng. Simulan ko nang panoorin yung Taxi Driver. Happiness ko tumanood ng K-drama.
Parang ang dating is, Mission Impossible na. Sana magtuloy-tuloy itong Mobom Taxi. Yun yung name ng drama sa Korea na. Mobom Taxi. Walang English subtitle itong pinapanood ko. Korean yung subtitle. Anyway, dyan lang kayo netizens. Samahan nyo na ako, ha? Tapusin nyo na itong video na ito. Magluluto pa ako ng dinner namin. Malamig ang panahon, ninilaga ako. May nabili akong buto-buto, diba? Hindi kasi bet nila Alex and Ina yung sinigang. Kaya, nilaga na lang yung luto. May patata sa tripolyo naman ako. Sabi niya, pwedeng lagyan ng kamote ang nilaga. Pwede ba? Instead of potato, kamote nga ilagay ko. Mas manamis-namis, no? Thank you sa idea. Prepare ako ng dinner namin. Papalambutin ko na yung buto-buto. Mamaya ko natitimplahan ang nilaga. Ipapahinga ko muna. Inaantok talaga ako to netizens. Meron din akong appointment sa nail salon na basag yung isang daliri ko. Yan. Ipapa-after service ko. Samahan nyo na ako, labas tayo. Actually, ayoko lumabas kasi -10 nga ang temperature. Kailangan balot na naman pag lumabas. Anyway, no choice Ayoko naman magsasakyan kasi sayang ang gas. Pwede namang maglakad, exercise na din. Tsala kayo! Kakalaba ko lang ng bedsheet ng mga bata. Papunta na ako sa nail salon. Naka-idlip ako. Pero parang bitin yung idlip ko. Nagulat ako sa tunog ng alarm. Lamig. Ito na naman ang labanan ng mga Pinoy dito sa Korea. Ang negative temperature. Samahan niyo na ako to netizens. Diyan na kayo. Hindi na nakakatuwa ang maging isang taong yelo. Naninigas na yung buong pagkatao ko sa lamig. Nagsisituloy ako na naglakad ako. Oo, diba? Ay, naku Lord. Thank you po. Dadaan ako dito sa Moda Outlet. Ay, laki naman itong bucket, hat.
Daan ako dito sa Modern House. Ay, ang ganda ng mga Christmas tree. Dito talaga sa Modern House, mamahalin yung dating. Mahal din kasi yung presyo compared dun sa binibenta sa Daiso. Ang sakit sa dibdib. 20 cents. Ang daming magagandang bilihin. Pero alam ko naman na hindi ko kailangan. Ay, ang ganda-ganda. Ang ganda naman. Oh, ay, ang ganda-ganda nitong Christmas tree na to. Pink na pink. Ay, bibili na ako ng malaking Christmas tree next year. Gusto ko din yung mga ganito. Labas na ako. Magsisale to bago magpasko. Doon ako shopping talaga. Para pwede kong gamitin next year yung bibilin ko this year. Di naman nawawala sa uso yung mga pang Christmas decors. Paulit-ulit lang din naman. Uuwi na ako to netizens. Babalik na lang ako bukas. Pag may dala akong sasakyan. Oh, yan na naman ang hangin. Oh! Oh! Oh, moly! Guacamole! It's so cold! Nanunuot sa katawan ng lamig. Naging kambing sa lamig, lamig. I wonder kung natatawa si Simon kapag ini-edit yung mga videos ko. Natatawa ka ba, Master? I-comment mo nga yung sagot mo para makita ka naman ng netizens sa comment section. Alam nilang ikaw pa rin ang editor ko. Ikaw pa rin! Uwi na ako netizens. See you at home. Nakauwi na ako netizens. Nakasalubong ko si Ijun. Walang suot na winter jacket. Ay, Diyos ko. So, binigay ko sa kanya yung muffler ko and yung gloves. Hahatiran ko siya sa academy. Dala ko yung long padding niya. Ay, nagmamadali. Late na daw siya. Ganito ang pagmamahal ng isang ina. Nilalamig din ako to netizens. Samahan nyo na ako. Ihatid nyo na ako sa academy ni Ijun. Pag hindi ako naghatid ng jacket niya, baka magkasakit pag uwi. Late na ang tapos. Mas malamig at saka mas mahangin mamaya. Ay, Diyos ko, tong batang to talaga. Ramdam nyo ba yung lamig to netizens? Ako, oo. Okay na, nahatid ko na. Na-meet ko pa si Bora sa academy. Big girl na din si Bora. Kung natatandaan niyo siya. First girlfriend ni Ijun. Uwi na ako to netizens. Ay po. Hi my love. Oh. I'll prepare dinner. Wait. Okay. Bumili ako ng hot pack. Kailangan ng mga bata to pagpapasok sila sa academy. Potatoes na lang ilalagay ko sa nilagang butong-buto. Butong-buto. Butong na yan si Alex. Time check 6:50. Time check 6:15 na.
Ang importante, nahatid ko yung long padding ni Angel. Maglagay ako ng pork cube. Kumukulo na, maglagay ako ng whole peppercorn. Ilagay ko na din ang patatas. Ay! Timplahan natin ng patis. Lagay ko na yung repolyo. Perfect to sa mainit na panahon. Malamig na panahon. Kain tayo! This is our dinner. Mukhang masarap yung nilagang buto ko. Yes. Mukha daw masarap. Mag-snow na. Sunetesens. Ito pa naman yung gusto ma-experience ng mga pamangking ko. Ang lamig kasi. Kawawa naman sila pag nagkasakit sila dito. Kawawa naman ng bulsa ko kapag nagkasakit sila dito. Sobrang mahal ng check-up at gamot pag walang insurance. Sa mga nangangamusta kay Kin, Kaya, and Ellie, they are okay naman. Medyo disappointed kasi hindi sila tuloy dito this winter season. Pero matutuloy naman sila sa spring season. Praying for that. Si Kaya and Ellie may sinend na video sa akin. I-share ko lang sa inyo to, netizens. And may message sila sa inyo. Mamas ko po! Netizens! Ay nako, happiness ko talaga yung mga pamangkin ko. They are my joy. And mahal na mahal ko sila. Sana all magaling sumayaw, no? Before I forget, I wanna greet my father. Hi, tatay! Happy birthday! Miss na kita. Huwag matigas ang ulo mo and palagi kang makikinig kay nanay, ate, and sa mga apo mo. Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish! Mag-wish ka. See you again soon. Hopefully dito na sa Korea tayo magkakasama ulit. Mabuhay ka pa. Hanggat gusto mo pang mabuhay, nandito lang kami ni ate para suportahan ka and mahalin ka. Happy birthday, tatay! Love you!